Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise comes up and your rain comes down. Praise the Lord. Hallelujah. Pag ginawin po natin yung praise comes up, pwede po natin itaas ng ating mga kamay. When your rain comes down, baba po natin. One church. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. One more, our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Praise the Lord. Lapahan po natin ang ating Panginoon. You are here, as to lift you up. You are riding on the praise, being thrown over everything. You are seated in the praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. Hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder, make it louder. Lift him up, let the shout his name over all. As we praise, when I can feel the change, got your presence now in our days. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and change the atmosphere. Hearts open now, everybody singing out. I am praise. Turn it up, it's sound of praise. Make it louder, make it louder. Lift him up, just shout his name over all. Turn it up, it's sound of praise. Make it louder, make it louder. Lift him up and shout his name over all. Once again, taas po natin ang ating mga wise sa ating Panginoon. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Our praise goes up, your rain comes down. We shout our praise. Oh, we shout our praise. We celebrate. We are glowing to reign. You are riding on our praise. Oh Lord, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Tuloy po natin magbigay ng papuri sa ating Panginoon because this day is the day that we're going to praise our Lord Jesus. Yes, magbigay po tayo ng papuri sa ating Panginoong Diyos.
Everybody said, I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. Before my days are you. Pagpuri mo sa ating Panginoon. Yes, Lord, sa aming buhay, Panginoon, kayo po ay sapat na at higit pa. Wala na po kaming hahanapin, wala na po kaming nanaisin, Panginoon, kundi po kayo at ang inyong pagmamahal sa amin. Panginoon, kami po ay patuloy na magbibigay ng papuri, patuloy po tayong mabigay ng papuri sa ating Panginoon. Lord! Thank
po. Maaari na po tayo magsipagupo. Praise the Lord. Hallelujah. Muli po, Panginoon. Ayan, muli po. Bigyan po natin napakalakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos sa buhay po natin. Praise the Lord. Ayan. Pumasok na naman po yung panibagong buwan. May na naman po ngayon. Diba? Panibagong hamon na naman ng lahat ng ating mga pagsubok sa buhay natin. Ngunit ang Diyos natin, hindi po tayo pinapabayaan. Amen po! Our God is always provides our needs. Amen! And so ngayon po, alam ko, merong ang gustong i-share. Ayan. Kung gaano kabuti si Lord sa buhay mo. Kung si Lord, iningatan ka niya. Ayan po, kung si Lord, hindi ka niya pinabayan araw-araw. Ayan po. Sige po, tinatawagan ko po si Ate Jacqueline para sa kanyang testimony. Palapahan po natin ating Panginoon. Good morning po. Pinagpapasalamat ko lang po yung mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagsubok na dumating sa buhay ko ngayon. Pinagpapasalamat ko po yung blessing ulit na dumating po sa akin na noong last year po kasi yung nawala po yung baby ko. Tapos ngayon, sobrang laking blessing na naman po yung pinagkaloob sa akin na I'm 4 months pregnant po. Kaya lahat ng papurit pa sa salamat sa Panginoon lang. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Ayan. Next naman po, si Kuya Mark para po sa kanyang testimony. Palapahan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa tagumpay po na binigay po sa amin ng kasama ko po sa demo. Kasi kailangan po namin mag-demo para po requirements po sa school. At ang aming tinuro ay about sa Araling Panlipunan po. At pati rin po nagpapasalamat din po ako kay Pastor Roy, kay Ma'am Joanne sa permission na binigay po niyan upang magamit po ang church, ang mga kabataan po. At higit sa lahat po at makapag-share po sa mga kabataan po ng mga paalala. No? Kahapon po sa aking message po na binahagi po ay about po sa ano ang mga umaalipin sa mga kabataang Kristiyano ngayon. So, nagbigay po ako sa kanila ng 3 B, 3 letra B, 3 letrang B. Unang B ay bisyo, barkada, bawal na pag-ibig. Bawal na pag-ibig? So, ang ibig ko po sabihin ng bawal na pag-ibig, sa kanilang edad, dapat po pinagtutuunan po nilang pansin ang relasyon sa magulang, sa kapatid, at ang kanilang pangarap. So maraming kabataan po ngayon, nagpo-post sila sa Facebook, sa media, feeling broken. May iwasan sana yan kung kikilalanin mo mabuti ang iyong nililigaw, no? Sa'yo. Pero again, sa edad mo, hindi dapat pagtuunan mo ng pansin yung pangarap mo. Maging tamang tao, maging true love sa sarili mo. Ayan. So, yun po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Praise the Lord. Ayan po. Palapahan po muna natin ating Panginoon. And next po, tinatawagan ko naman po si Gabriel Amolong para po sa kanyang testimony. Palapahan po natin siya. Hello po, good morning. 5 years na po yung last testimony ko, kaya ngayon lang po ulit. Gusto ko lang po mag-share sa mga experience ko this past months. Grabe po kasi yung nangyari sa amin. So, for almost, nung January po to mga March po, yun po, sobrang dami po nangyari sa amin. So, yun. Yung after graduation po, nagka-work po ako agad. So, nasa production po ako as a repair engineer. So, yun, ang dami po nangyari. Hindi ko po kaya yung oras, toxic hours po talaga yung nangyari. Wala nang yung work-life balance, parang wala na po. Even Sunday, wala po kami talagang pahinga. So, I can commit to God na po. Hindi na po ako nakapag-church sa Sunday, even Sunday. So, ayun po. Sabi ko kay Lord, kung will niyo po na makaalis ako dito sa work na to,
tatanggapin ko po. So yun, nung January po, nag-decide po ako na mag-resign. So nag-resign po ako. Sabi ko, Lord, yung magpapahinga po muna ako. Sabi ko, kasi grabe, from thesis to work po agad, sobrang na-drain po ako. Sige, so yun, gagamitin ko tong month na to para makapagpahinga. Tapos after po ng February, pumasok po yung February, mga unexperienced po kaming mga unexperienced or unexpected po na dumating na problema. Kailangan po ni mama ko ng major operation. So nagkaroon po ng bukol yung matris niya. So kailangan ng major operation. So sabi ko, Lord, ba't nangyayari ito? Kasi ngayon nag-resign na ako. So parang sino magpro-provide? So wala yung work naman ni papa ko, hindi naman ganun ka convenient. Pinsan lang may nagpapagawa. Tapos si ate ko naman, ganun din. Every month lang din sumasahod. So paano yan? So sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. So yun, in emergency na si mama ko. Na, walang-wala ho talaga kami nun. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Sabi ko, ikaw na pong mag-provide kung ano man po. So yun, ang nangyari po, pumasok po kami sa hospital ng walang-wala hanggang sa, for after, yun, pinagpipray ko na sana maging successful yung operation. And then, after 4 hours, major operation, naging okay po. Sabi ko, Lord, thank you kasi di mo pinabayaan si mama ko. Alam ko may plano ka pa sa lahat. And yun. After nun, yung may mga tao pong unexpected na tumulong sa amin. Truly, God is miraculous po talaga na hindi ka niya pababayaan sa lahat po ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Tapos after nun, yung healing process na nakaalis na po si mama. So parang lahat po ng mga bayarin sa hospital, talagang hindi na po kami nahiya kahit sa mga, kung saan na po kami lumakad sa mga paper na kailangan ayusin, ginawa po namin, hindi na po ako po tao, mahihain po talaga ako, hindi po talaga ako mahilig so mag-ganon-ganon. Hanggang sa, sabi ko, para naman kay mama, Lord, ikaw nang bahala, hindi na po ako mahihiya. Hanggang sa yun, naging zero talaga po yung balance niya sa thankful to God. Afterwards po, ayun po, after healing, abang nag-heal po si mama ko, ako po nag-aayos, naglilinis ng sugat niya. Tapos yun po, I think March 17 po ata yun. Hindi po ako nag-church Sunday po noon. Tapos hanggang sa may nagyaya po sa akin na parang birthday daw po yun. Unexpected na naman po na nangyari, na nadisgrasya po ako. Grabe po, as in, hindi ko po ini-expect na mangyayari sa akin yun kasi minsan lang po akong umalis. As, yun po yung nangyari po sa akin. So, nagkabalit po kami ni mama, imbis na ako po yung tumutulong kay mama para maglinis nung sugat niya. Nagpalit po kami, kumbaga siya na po yung naglilinis sa akin. Parang sabi ko, ano ba ito nangyayari sa akin? Sabi ko, Lord, magpapahinga ako, pero bakit parang hindi ako nakapagpahinga? Sabi ko, gano'n. Ano ba ito nangyayari? Pero, yun nga po, sabi ko, God doesn't even fear the consequences of our choices. Parang hindi niya i-allow tong things na to para, or itong experience natin sa buhay, kung hindi wala tayong matututunan, di ba po? So ayun po, sabi ko, after po ako ma-accident, nag-apply po ako. Nag-pray ako kay Lord, sabi ko, bigyan mo ko ng work, Lord, na sana po nasa office na ako or something na magaan yung time. Bonus na po kung walang pasok ng Saturday. Pero sana po kahit Sunday, wala pong pasok para makapag-church po ako, makapag-commit ako. Tapos after po na ng accident ko, maga po yung mukha ko. Monday po yun, tinawagan ako ng HR sa pinag-applyan ko. Sabi niya po, kailangan po ng immediate interview. So maga po yung mukha ko. Sabi ko, Lord, paano to? Sabi ko, maga yung mukha ko. Ano pong gagawin ko? Tapos sabi ko po doon sa kakilala ko, ibigay mo na lang sa ibang tao kasi hindi po talaga ako makapag-interview kasi kaka-accident ko. Tapos after no, nag-pray na naman ako. Sabi ko, questionable person po. Ay, dami pong questionable things sa utak ko nun. Sabi ko, Lord, ba't nangyayari to sa buhay ko? Ganon, parang hindi ko na kaya. Sabi ko, ganon. Tapos after a days, tumawag yung HR, sabi niya, Gab, sabi niya, hihintayin ka namin gumaling, sabi niya. Magpagaling ka for almost, siguro mga 3 weeks. Tatawagan ka namin ulit and then we will interview you, sabi niya. Kaya. So, sobrang thankful po ako, ganun, hanggang sa nagpahinga po ako. Tapos, yun po, after nung in-interview po ako, nakapasok na po ako, nag-start na po ako ngayon. So, yun,
yun lang po yung parang ano ko sa buhay, sa mga nangyari sa amin na he doesn't even allow these things to happen or to experience the failure or mga pain sa buhay natin. Pinapa-experience na to just for us to become stronger by faith at saka maging mas malapit pa sa Kanya. Yun lang po. And thankful po. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Gab, sa inyong magandang testimony. Ayan po. Nakakatuwa po kasi po yan si Gab. Nagulat ako na yung nangyari sa kanya. Nagulat din ako yung nangyari kay tita. Ayan. Kaya syempre po, si Lord, hindi po tayo pinapabayaan araw-araw. At yung mga panalangin natin, lagi nating ibigay kay Lord. Yan po. Hindi man po tayo makatulong as financially, makatulong naman po tayo na ilalapit natin sila para sa ating Panginoon. Amen po ba? Dahil si Lord nga po, hindi po naubusan ng kayamanan, napakayaman po ng ating Panginoon. Amen! Ayan po, purihin po na ating Panginoon. And muli po, tinatawagan ko po si Rander para po sa kanyang testimony. Palapahan po natin ating Panginoon Diyos. Hello. Good morning po sa ating lahat. The testimony ko lang po yung napakagandang at napaka-blessed na pagpapala ni Lord. Dahil nung nakaraang Biyernes, Biyernes, bale, nag-pictorial na po kami para sa graduation. So, bale, graduation, pictorial pa lang po yan, pero di pa sure kung gagraduate. Joke lang. Joke lang. So, yun. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigay nila ni Lord sila Ma'am Joanne para make-up, gano'n. Yun. Nag-make-up sila sa amin. Kaya nagpapasalamat din kami kay Ma'am Jo dahil sa tulong nila na binigay nila. And tapos testimony ko rin po about sa kahapon. Kasi galing po kami ng workshop sa Olongapo po para sa VBS. Kasama ko po si Ate Jessa, si Kuya Renz, tsaka si Arian. Yun, nagpapasalamat po ako sa Lord, syempre, dahil ginabayan niya kami papunta at pauwi. And marami din kami natutunan para sa VBS na gaganapin natin dito para sa June. Kaya yung mga natutunan namin doon is may apply din namin. Tsaka nagpapasalamat ako sa Lord dahil yung mga kasama ko, di ko naman talaga ka-close na sobra ganun. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil kahit pa paano nakapagbigay ng time para magkaroon kami ng communication na maayos na bawat isa. Na kahit pa paano nawala konti yung hiya namin sa isa't isa, ganun. Tapos nagpapasalamat din kami sa mga pag-provide ni Ma'am Joanne ng mga pangangailangan namin doon. Kaya lahat ng papuri pa sa salamat binabalik ko sa Lord. Ilan po. Praise the Lord. Thank you, Rander. And lastly po, si Francine po, para po sa kanyang testimony. Palapahan po natin ating Panginoong Diyos. Ayan, magandang umaga po. Gusto ko lang po magpasalamat sa Lord dahil may ginanap po na community immersion kami ng mga kaklase ko. Then, yung time na yun, nawalan ako ng pera. Then, siyempre umiyak ako. So, inisip ko na marami kaming gagastusin kasi nga 3 days yon na ganun yung magpapakain kami, then iba pa yung arts, painting, then ang laki din kasi na nawala sa akin, then wala talaga akong pera nun. Ayaw ko mag-lead kasi ang sama ng loob ko, inipon ko yun eh. Meron pa nga yung nag-massage ako, ang laki ng kinita ko doon. Then, pagtingin ko na lang, wala na. Alam mo yung pagod. Ngayon lang ako nag-testimony kasi ngayon lang lumakas yung loob ko. Then, mayroon ng dumating na project namin na kailangan naming matapos. Yun nga yung community immersion. And ang laki talaga ng gagastusin ko. Computing mo palang ang laki-laki na. Then, nagpapasalamat ako sa Lord dahil pinrovide niya lahat. Yung ginastos namin doon is yung kaya lang namin.
lahat ng printing, lahat ng pagkain, lahat ng pinang-price, provide ng church po. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil pinrovide yun ng Diyos sa akin. Alam ko na kahit na ang sama ng loob ko yun that time, hindi tumigil si Lord na ipakita yung kabutihan niya sa akin na bumalik ulit and kumanta. Kasi that time ayoko talaga kumanta, ayoko mag-back up, ayoko mag-lead. And ngayon, siyempre, dahil sa kabutihan ng Diyos, pinakita niya sa akin yung pagmamahal niya. And sa loob ng 3 Saturday na yon, napakasaya. Maraming experience na, siyempre, na-experience ko. Marami akong na-experience na hindi ko pa na-experience. And siyempre, mahihain nga ako ngayon pa nga lang umiiyak na ako sa harapan niyo kasi nakakahiya talaga. Then, binigyan ako ng Lord ng lakas ng loob para ipahayag itong kabutihan na ginawa niya sa akin. And binigyan ako ng Lord ng lakas ng loob para umarap sa mga bata. Kahit na hindi ako mahilig sa bata, alam ni mama ko yan, parang inis na inis ako sa mga bata. Kasi hindi ko kayang i-handle yung mga bata. Pero BEd nga, Bachelor of Elementary Education, dapat mahaba yung patience. Pero hindi ko din alam kung bakit nagganon ako kasi wala talaga akong hilig sa mga bata. Pero nagpapasalamat ako sa Lord at lahat ng papuri at pasasalamat binabalik ko sa Lord. And nais kong panoodin niyo to yung mga naganap ng 3 Saturday na yun. Ayan, salamat sa Panginoon. He was there to comfort Joseph in a jail. He kept Jonah safe in the belly of a whale. And he gave Job sons and daughters again, and protected Daniel in the lion's den. In every Bible story I read, I learned this undeniable thing, that God's love is wider than the sky and deeper than the deep blue sea. God's love can light the darkest night and fill an aching heart with peace. God's love is guaranteed to be unchanging through eternity. Just as God loved Joseph and Jonah and Job, I know He loves me. Marcos 10 verse 14. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Mark 10 verse 14. Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these." And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are
faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Praise the Lord! Nakakatawa naman po at ang dami ng mga batang umatin sa LCC Kids Ministry. Ayan po, muli po, palapakan po natin ating mga Panginoon. At ayan po yung mga nagpagamit po kay Lord para po magbigay po ng ano sa mga bata. Ayan, nakakatawa po at napakadami pong batang umatin. Ayan po. Ayan, sa mga oras na ito, magbibigay po kami ng special number. Sino po? Yung special number tapos Jesus Christ.
ready. Welcome, welcome, welcome. Happy Sunday, amen? Amen. I'm so impressed with what's already been presented here today with the kids yesterday, and so excited they have here. Amen? Amen. So, do we have anybody here for the very first time today? First time at LCCC? Any visitors? Visitors? All right. We have a couple of announcements. First of all, Joanne and I will leave on Tuesday going to the USA. Next Sunday we have Pastor Benjamin coming. And then we have a very special yesterday, maybe Psalm Judah. Amen. Pastor Philip and Jenny. Jenny had the baby early, about, 7 weeks early? Maybe you can tell the story, Aniko. So, praise God po, di ba nung nakaraan dito si Pastor Philip, ano po to, emergency, nagkaroon po siya ng emergency C-section kasi yung baby, yun niya, gusto na pong lumabas. Kaya ano po siya, premature, right? 7 months pa lang po siya in 3 weeks. So ngayon po is, nandun po siya sa book. Parang pang-baby siya na ICU pa. Pag-pray po natin, gusto to pray for Pastor Philip, kay Pastor Philip, sa baby po niya. There's the baby. Praise God. Amen. Miracle baby, they've been trying for 10 years. 10 years to get pregnant. Been trying for 10 years. And so, baby really is a miracle baby. Amen? Amen. All right. And then we'll also be celebrating Mother's Day a little bit early this. And we're going to be leaving on Tuesday, as I said. We will also be celebrating communion. Order mess. Oh, we have a few. We have a few. Amen. Any mothers to be? Oh. Mga buntis pa lang, nasa loob pa. Buntis. Hindi po yung mukhang buntis yung buntis talaga. Wala? Okay. All right. So last week we heard a powerful message from Philip, and it touched me personally. It's about making our... Just use me, Lord. Amen. And Pastor talked about how ourselves unbound. God untie us so that we can be available to serve Him. Amen. And then this is one of the verses that he shared, Luke 19:30. Go to the village ahead of you, and you will find a donkey tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. You remember this from last week? Amen? So God cannot use hands are tied if we're tied down. God is unable to use us that way. So we need to let Him bind us what binds us down. So yung pong ni Pastor Philip, kung maalala niyo po, di ba, yung sabi niya na God cannot use us kung tayo po'y nakatali. Katulad ng donkey, di ba, na ginamit ng Panginoong Jesus dun sa pagpasok niya sa Jerusalem, di ba? Inantay nila, dinalagan nila po at nagamit yung donkey, sinasakyan ng Panginoong Jesus. Sabi niya, when God unties you, He begins to use you for His glory. So tayo po, di ba, minsan, lalo na sa panahon ngayon, sobra pong busy na lahat ng tao. Kahit nga po yung mga kabataan, nagtataka ako, sabi ko,
pati mga kabataan ngayon, yung syempre busy sila sa school na parang wala na silang oras po, di ba? Pero, ayun nga po, kung gusto natin magpagamit sa Panginoon, kailangan po tayo maging available. Kasi kahit na meron tayong desire na gusto ko magpagamit sa Panginoon, pero hindi naman tayo available, paano tayo gagamitin po ng Panginoon? Amen po? Amen. So how do we do that? Through prayer. We ask God to remove those things in our lives that are tying us down, those things that are prohibiting us from serving Him. Amen? God can't use us if we're tied down, but He can untie us. Amen? Verse Psalm 116:16 says, O Lord, you have freed me from my bonds, and I will serve you forever. You have freed me from my bonds, bonds of sin, bonds of whatever it is, and I will serve you now forever. Amen? In Tagalog. Sa Tagalog, basahin po natin sabay-sabay. Mga awit 116 verse 16. O Yahweh, naririto akong inyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Amen. Psalm 118:5 says, I was in trouble, so I called upon the Lord. The Lord answered me and set me free. I called upon the Lord. I prayed to God, and He set me free. Amen? Tagalog? Tagalog po, basahin natin sabay-sabay. Mga awit 118 verse 5. Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya ako't kanyang iniligtas. Amen. We pray to God, and God will set us free to serve Him. I want to talk also a little bit this morning about my mama. Do you recognize that guy? Kita niyo po yung picture sa kaliwa? Sino po yan? Hindi. You wouldn't want that guy dating your daughter, would you? No. No. But you know, my mama was a very special lady, of course. She taught me a lot of things. She taught me how to read and write, how to spell, how to talk, how to have respect for people, how to care about people. She taught me how to cook. She taught me how to work hard. She taught me also about not to worry or not to be concerned about being raised poor. In my family, we were poor family in the USA. Yan po, yan yung mama niya. So yun pong sabi niya, di ba, siya yung nagturo sa kanya na magbasa, magsulat, at saka tinuro niya rin po dahil sila, Roy, hindi po lahat ng tayong mga Pilipino pagsabi, ay kano, mayaman. So hindi po. So si Roy po ay lumaki po siya na mahirap lang po sila. Kaya sabi ng nanay niya, huwag mong ikahiya yung pagiging mahirap mo. So we didn't have a toilet in the house, for instance, when I was young. And a lot of the people that I went to school and high school with, of course, were none of them I know of that were in the same situation that I was. But my mama taught me not to let that stop me, not to let that be part of who I am, right? She said, don't let that affect you. So yun po yung sabi ng nanay niya, na yung kahirapan natin, huwag yang magpa-apekto sa'yo, na magde-define sa'yo na habang buhay, mahirap ako ngayon, mahirap din ako habang buhay. So hindi po yun, ganun yung tinuro sa kanya ni mama niya. But you know, we had food and we had water, we had a roof. And then she taught me to respect every person. I was not a Christian then, she was not either. But I became a Christian later on in life, and so did she. Amen? Amen. So, when I was 17, my mama sent me off to fight the war in the U.S. Navy, Vietnam War. It wasn't her choice, it was mine, but she respected my choice. Even I was only 17, and she let me go. I think that she thought that she had taught me well, and that I would be able to survive out in the big world. She had raised me the best she could.
my mama. And then she set me loose. She set me loose to make my way in the world. So yun po, nung 17 si Roy, nag-join na po siya dun sa Navy. So parang, kumbaga yung nanay niya, pinakawalan na siya. Dahil sabi ng nanay niya, naituro ko na sa'yo lahat. Sabi niya, so pwede ka na, makakasurvive ka na sa totoong buhay. So at that time, I had not finished high school. I was only 17. But I went off and joined the Navy. And later on, of course, I was able to overcome that as well and go to university. But how we're brought up is not how we need to stay, is it? There's always, through the Lord, a way to grow in ourselves, a way to grow in Him. Amen? So yun po, di ba, yung kung paano tayo pinalaki ay hindi po dapat mag-define sa atin. Lalo na po tayo na kung nakakilala na tayo sa Panginoon na medyo may edad na tayo. So, meron pong chance, di ba, na tayo po mag-grow sa Panginoon. Amen po? In 1 John 2, 13 to 14, it says this, Parents, I am writing to you because you have known the one who has existed from the beginning. And young people, I am writing to you because you have conquered the evil one. Little children, I write to you because you know the Father. Parents, I write to you because you have known the one who has existed from the beginning. Young people, I write to you because you are strong. The word of God remains in you, and you have conquered the evil one. Now we're going to read from the Tagalog. Yan po, 1 John buksan po natin 2. yung Bible natin sa 1 John. So bandang dulo na po yan. Ang page po sa Bible natin, 311. 1 John 2, verse 13 to 14. Ayan. Ang page po, 311 po dun sa ating Bible. Nakita na po? Lahat po na ang nakakita, pakitaas po yung Bible. Ayan. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Yung unang 1, chapter 2, verse 13 to 14. Sige po, ready po? Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya. Teka po, nalipat yung page ko. Sorry po. Okay, ulitin po natin. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya. Nasa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat kilala ninyo siya. Nasa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nananatili sa inyo ang salita ng Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang masama. Amen. The verse says the parents are to teach the children that they have nothing to fear. Nothing to fear when God is with them and when they are strong in the Lord. We have God within us. We have the abiding Holy Spirit within us. Amen. We have victory. Amen? Amen. So back to last week when Pastor Philip told us about being tied up and not being able to get loose to do the work of God, to not be able to follow God's direction and plan and guidance. It reminded me of the illustration, and I don't know if you've heard it before, but the illustration of the ship tied to the dock. So yung isa pa pong illustration, di ba, yung donkey, di ba po, inantay siya, tinanggal siya. So ang isa pa pong illustration ay yung pong barko na nakatali po siya dun sa, ano ba yung dock sa Tagalog? Sa dock, sa ano? Pier? Sa pier. In the pier. Yeah. At the pier. So here's a ship at the dock. This is actually the ship that I served aboard. A ship at the dock. When I was in the Navy, my captain, the captain that we had on the ship, was very good at parking the ship at the pier. He could parallel park the ship, if you can believe that. It's pretty hard to do.
but he was able to do it. He could always fit it in and make it tied up to the dock. And then we threw over heavy ropes, right, to hold the ship against the dock so it wouldn't move, so that the people could go on and off, so that the supplies could be brought on, that sort of thing. It didn't move. It was tied to the dock. So yun po, di ba, pag in-imagine nyo po yung sobrang laki ng barko, di ba? So malalaking lubid po yan. Kung nakita nyo na yung lubid ng mga barko, di ba po, tinatali po nila yan. Para po yung barko, hindi po siya gagalaw. So kahit na meron silang gawing activity, magbabaakyat yung mga tao, may mga supplies, yan po, hindi siya gagalaw. So this ship has 2 props, 2 rudders. He can make one prop go in forward and reverse to make the ship turn. And then he also has 2 rudders, one for each prop that can make the ship turn. Amen? You can go forward, reverse, or turn it with the rudder to give it direction. But when the ship is tied to the dock, you turn the rudders, it won't go anywhere. You can run the motors, it won't go anywhere because it's tied firmly to the dock. Can you see that? So ito po, meron siyang yun yung tinatawag nilang rudder po, di ba? Yun po yung nagpapagalaw. Halimbawa, kakaliwa, kanan, diretso, or atras, di ba po? Pero yun nga po, kung ang barko po ay nakatali dun sa daungan, kahit po paandarin nila yan, hindi po gagalaw yung barko. So in order for the rudder to work, in order for the ship to have any control or direction, we have to untie it from the dock. Can you see how that relates to what Pastor Philip said last week? The ship cannot go, the ship cannot be guided until you untie it. Amen? So once the ship is moving, then the rudder can make a turn. The rudder can make the ship turn. The rudder can have guidance and direction. So yun din po, di ba, sa buhay natin, no? Kung tayo po yung nakatali sa kung anumang bagay, napipigilan tayo, so hindi po tayo makakagalaw, hindi tayo makakakilos. Ganun din po yung paglilingkod natin sa Panginoon, na gusto nating magpagamit sa Panginoon, pero nakatali tayo sa mga iba't ibang bagay po, di ba? So kailangan po muna nating iantay, itanggalin muna po yung tali, kalagan yung tali, bago po tayo makagalaw. So when I was in the Navy, and the ship was tied at the dock, and the captain is getting ready to go, he'll say, "Make preparations to get underway." Comes over all the speakers on the ship. Make preparations to get underway. And then he will say, "Cast off all lines fore and aft." That means bring in the ropes that are holding the ship to the dock, and then we will get underway out to sea. Amen? So it was always a little bit exciting to hear those words. It means we're leaving. We're going. We're getting out to sea. The ship is going to do what it's built to do. Amen? So you can see the illustration that when the ship is tied, it can't do anything. It can't move, no matter how much guidance you give it, how much rudder or prop you give it. You have to untie it first. So as Pastor Philip said last week, let's pray that whatever it is that's tying us down won't hold us down any longer. Amen? So today, now we will celebrate communion. I'll ask those that are coming up to help with that to come now. One of the directions we got from Jesus before he left was to remember me in communion. Remember him through the bread and the juice. If you're visiting here or haven't taken communion with us before, you're welcome to join us. The only requirement is that you have Jesus in your heart. You've accepted Jesus as your Savior. Amen? And then hold the bread. We'll take it together. Hold the juice. We'll take it together. And while we're handing out the bread and the juice, the Scriptures remind us to search our hearts before we come before God in communion, to search our hearts to see if there's anything there between us and a brother, between us and a sister,
between us and anyone or between us and God, to search our hearts. And if we need to ask forgiveness, ask it now. Ask the Lord to forgive you. If you need to have a brother or sister forgive you, ask forgiveness today. Let's take a moment now and contemplate and search our hearts. Let's pray silently. At the Last Supper, Jesus took the bread and he gave thanks to God for it. Then he broke it into pieces and he gave it to his disciples, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." After the supper, he took the cup of wine, and he said, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed in my blood, which is poured out as a sacrifice for you. Whenever you drink it, do so in remembrance of me." Thank you, Jesus. Dear Father, we just thank you, Lord, for sending your Son to die for us, to die for our sins, Lord. Lord, we just pray today that as parents, as fathers and mothers, that we will teach our children to know you, Lord, to be raised in the knowledge of you, and that all you've done for us, Lord. To have that assurance, Lord, that you are with us. Lord, we just thank you for that. Thank you for mothers today. We thank you for all the mothers today. We just ask a blessing upon them, Lord, as they seek to follow you and raise good kids. Lord, we give it to you. In Jesus' holy name we pray. Amen. Amen.
Ayan po, sa mga oras na ito, nais po namin tawagin ng lahat po ng nanay at Ayan po. Sa panandalian pong ito, ay maaari mo na po tayong manood at mayroon po kaming inhandang konting video para po sa aming mga mabubuting nanay. Happy Mother's Day po. Sa mga dakilang ina sa buong mundo, saludo po kami sa inyong kabayanihan, walang kapantay na pagmamahal, pag-aalaga, at hindi matatawarang suporta at sakripisyo. Kayo ang ilaw ng tahanan, mga guro ng pagmamahal at kagandahang asal. Sa bawat hirap at tagumpay, kayo ang naging gabay at inspirasyon ng inyong mga pamilya. Kaya't sa araw na to, at sa bawat araw, ipinagdiriwang natin ang inyong kahalagahan at kadakilaan. Mula sa Lawag Community Christian Church, isang maalab na pagbati po ng maligayang araw ng mga ina. Po, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay po. Ayan, at tinanyayahan po namin kayo na tayo po ay pumunta dito sa harap. Lahat po ng mga nanay at mga magiging nanay po. Tara po, punta po tayo dito sa harap. Yan, yung mga nanay natin, dito po tayo sa harap. Hindi po yung mga mukhang nanay, ah. Michelle, sama ka, Michelle. Yung mga spiritual nanay. Halika dito. Bena Jane, halika na dito. Kasali ka na. Mama, dito ka. Ikaw pa hindi pumunta dito. Dito ka. Hindi ka ba nanay? Wala na ba? Wala na sa likod na iwan? Yung dami natin nanay. O sige po, meron po kami hinandang special number para sa ating mga nanay. Low, low. Low, low, check. Ayan po, sige po, compress tayo dito po sa gitna. Ayan po, sige, meron po tayong special number. Ikaw na, Ber. Ito ay para po sa inyo na pinamagatan ko, Mama.
Ma, tanda mo ba ba yung sinturon ni Papa? Hanger na binili mo sa palengke, panungkit sa sinampay, tsinelas kong rambo, at higit sa lahat, palad mong rapas na kapag sa akin ay humampas, talagang mamamanas. Yan yung mga pinapalo mo sa amin na hanggang ngayon, akin pa rin natatandaan, na habang ako'y maliligo sa ulan, maglalaro sa gitna ng daan, at uuwi na puro putik ang puting damit na iyong nilabhan. Kaya naman, nakahanda na ang mga pamalo sa aking harapan, pero ang masaklap nun, ako pa yung pipili kung ano ang ipapalo sa akin. Halos maiyak ako sa pinili kong pamalo, na akala ko isang hangin lang, isang dosena pala. Kaya nagtanim ko ng sama ng loob at tanong sa aking sarili na bakit ako pinapalo at bakit kailangan akong pagalitan. Pero habang tumatagal, akin ang nalaman na yun pala ang paraan ng kanilang pagmamahal dahil gusto lang nila tayo ingatan sa kapahamakan at higit sa lahat, gusto nila tayo ituwid sa ating mga kamalian. Kaya ma, salamat dahil pinalaki mo kong mabuting bata, tinuruan ng mga salitang rumispeto sa nakakatanda. Sa iyong mga salita ako'y nakabuo ng tula na ikaw ang paksa. Mahirap gumawa, pero kung para sa iyo, ay akin ang gagawin. Dahil simula pa lang nung una, alam ko na grabe na ang paghihirap at sakripisyo na ginagawa mo na hindi kayang tumbasan ng bagay dito sa mundo. Ma, lasman ako sa ibang bagay. Ma, swerte naman ako at nagkaroon ako ng kagaya mo na handang gawin lahat. At akin ang napagtanto na ang kahulugan pala ng mama. Ayong ma, mamatay ako para sa'yo. Ma, malengki ako. Ma, mamalansya ako. Ma, mahinga ka na dyan anak. Ako na ang gagawa dito. At higit sa lahat, ma, mahalin kita higit pa sa sarili ko. Yan yung mga salitang binitawan mo na tumatak sa puso at isip ko. At salamat, pinag-aral mo ko. Salamat sa pag-aalaga, simula nung karga mo pa ako at hanggang sa paglaki ko. Mas sorry na kung minsan nasasagot kita na nagiging sanhi ng pagluwan ng iyong mga mata. Pero sa kabila ng lahat ng yon, mas ipinaramdam mo sa akin ang pagiging mabuting ina na kahit nagawa ko nang baliwalain ka. Ngunit hindi ka pa rin nagbago. Itinuring pa rin mahalaga sa kabila ng pagsuway at hindi pagsunod sa'yo. Minahal mo pa rin ako. Hindi ko alam kung paano ba kita pasasalamatan. Hindi sapat ang salamat sa lahat ng iyong pinaghirapan. Kaya ma, gaya ng pagmamahal mo, ma, mahalin din kita. Kaya kung bibigyan man ako ng isang kahilingan, isa lang ang hihilingin ko. Sana makasama pa namin kayo ng matagal hanggang sa maabot na namin ang pangarap na matagal mo na sa amin inaasam. Sapagkat, ina, Diyos mo ko, ina, sikaso, ina, lalayan, ina, lagaan, ina, alala, at palaging tanong na kung ina, api ka ba, ina, away ka ba, ina, abuso ka ba? Ganyan si ina. Kaya bago ko tapusin ang tulang ito, gusto ko lang sabihin sa'yo, mahal po kita, na kahit bali-balik na rin man ang mundo, ituturing pa rin kitang ina, dahil lahat ng ito sa iyo namin naramdaman. Kaya ma, salamat sa lahat ng kabayanihan, sa katapangan, sa pag-aalaga na iyong ipinaramdam. Lumaki ako na ikaw ang tinitingala. Kaya ma, salamat sa lahat, dahil ikaw ang nagsilbing inspirasyon ko, kaya nakaya ko ang lahat ng ito. Ma, may gusto lang ako sabihin sa'yo, hindi ko man nasasabi ang mga salitang ito, pero ngayong araw ang masasabi na namin sa inyo ang salitang mahal namin kayo at hindi ito magbabago dahil ikaw ang ma ko. Po, meron pa pong isang special number na tawagan po natin yung worship team.
Mother's Day, lahat ng mga nanay na ang nag-alaga, nag-aruga po sa amin. Magpapatuloy po tayo. Praise at ating Panginoon. At tayo po iaawit sa ating Panginoon. Yes, O Lord. Hallelujah. Salamat po kami, Panginoon, sa buhay po ng aming mga nanay, Panginoon, na siyang binigay mo sa amin. And thank you, Lord, dahil sa buhay namin, hindi niyo po kami iniwan sa buhay namin. Sa inyo lang po kami pupunta, Panginoon. Sa iyo,
ay patuloy na pinagkakatiwala ang buhay po namin, Panginoon, ganun din po ang buhay ng aming mga pamilya. Muli po nagpapasalamat po kami sa aming mga nanay. Siya pong inyong ibinigay sa amin, Panginoon. Papasalamat po kami dahil yung mga nanay po namin na nag-aruga sa amin, nag-alaga sa amin, hanggang sa kami po ay lumaki, Panginoon. Siyang ginamit niyo, Panginoon, upang kami po ay makilala din po namin kayo sa buhay namin. Lord, patuloy po na gabayan niyo po sila. Huwag niyo po silang pabayaan at patuloy pang palakasin sa kanilang buhay, lalong-lalo na po sa lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Mahal na mahal po namin yung mga nanay namin, Lord. And thank you, Lord, dahil mahal na mahal niyo rin po yung mga nanay namin na siyang ibinigay niyo sa amin. Panginoon, patuloy na sila po ipagalingin niyo kung ano po ang kasakitan nila mula ulo hanggang talampakan, Lord. And thank you, Lord, sa kagalingang ibinigay niyo, Panginoon. Thank you, Lord. Napakabuti. Salamat din po, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin po namin kung kaano niyo po kami iningatan sa aming pagpunta, ay ingatan niyo rin po kami sa aming pag-uwi. Kayo pong manguna, maging sentro ng aming buhay. Dalangin po namin na maunawaan pa po namin at matutunan ng inyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka at pasalamatan ka. In Jesus' holy name we pray. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Yan. Sa pag-awit po natin ng ating closing song, maaari na po tayo mag-offering. Ayan. At awitin po natin ang ating closing song, In the Tribes. Ayan po, and we also announce po, ayan po, yung ating prayer request box. Ayan. Huwag po kayong mahiya na maghulog po dyan. Mercy, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, church, every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. You are God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every time sing praise and glory, marvelous strength. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every time sing glory, you are. Her God. There is no one like her God. There is no one like her God. There is no one like her God. Wala kang katulad o Diyos. Wala kang katulad o Diyos. Ito ay nanging kumon nuestro Diyos. Ito ay nanging kumon nuestro Diyos. There is no
bigyan po natin ng sertipiko ng pagkilala at pasasalamat po ang ating church pastor and si Sister Joanne para po sa kanilang walang sawang suporta sa mga kabataan natin. I ask Francine Shane para po sa pagbibigay ng Certificate of Appreciation. Thank you so much po. Gusto lang po namin magpa-salamat at ibigay itong certificate na to kay Ma'am Joanne bilang appreciation namin na inalaw nila kami na gamitin tong church sa community immersion namin, which is kailangan talaga namin yun na isa rin sa requirements namin para makapasa din sa isang subject. Kaya ito ba Ma'am, Sir Roy at Ma'am Joanne? Dito rin po kay Ma'am Joanne. And we also announce po, every Saturday po, meron po tayong kids, LCC Kids Ministry. Ayan po. Wala na pong service ang kids tuwing Sunday.